Nagsisimula ang pelikula sa isang silid-aralan kung saan nagtuturo ang guro na si Chen Yan tungkol sa kahalagahan ng wikang Ingles. Lahat ay nakikinig maliban sa isang babae na mukhang malungkot. Napansin siya ni Chen at biglang naalala ang isang pangyayari sa kanyang nakaraan. Pagkatapos nito, ipinakita ng pelikula ang isang flashback kung saan nasa high school pa si Chen. Siya ay isang matalinong estudyante na palaging nangunguna sa klase. Dahil papalapit na ang exam, nagsusuot si Chen ng earphone upang hindi maabala at makapag-concentrate sa pag-aaral. Ngunit isang araw, isang malaking kaguluhan ang nakagambala sa kanya. Lahat ay nagmamadaling pumunta sa balkonahe upang makita ang isang pangyayari. Sumunod din si Chen at napansin ang kanyang matalik na kaibigan na si Hu Xiaodai na nakahiga sa lupa. Lumalabas na ginawa nito ang di maisip na bagay sa kanyang sarili. Maraming estudyante ang nagtipon sa paligid niya, ngunit sa halip na tumulong ay kinunan pa nila ng larawan para i-post sa social media. Labis na nabahala at nadidismaya, dahan-dahang lumapit si Chen sa walang buhay na katawan ng kaibigan at tinakpan ito ng kanyang jacket. Ibinunyag na lahat pala ng estudyante sa buong paaralan ay alam ang dahilan kung bakit ginawa ni Ho ang hindi maisip na bagay sa kanyang sarili, ngunit takot ang mga estudyante magsalita. Kinabukasan habang nasa klase, tinawag si Chen sa opisina ng punong guro kung saan naroon na ang ilang detective ng pulisya. Tinanong siya tungkol sa pagkamatay ni Ho at kung malapit ba silang magkaibigan. Nakakagulat, itinanggi ni Chen ang pagkakakilala sa kanya at sinabi na tinakpan lamang niya ang mukha ni Ho dahil abala ang ibang estudyante sa pagkuha ng kanyang larawan. Nahirapan ang mga detective na paniwalaan siya, ngunit pinayagan pa rin nila siyang umalis. Pagbalik ni Chen sa silid-aralan, nakita niyang may pulang tinta sa kanyang upuan. Naalala niya noon na ang kanyang matalik na kaibigan na si Ho ay binubuli din sa katulad na paraan bago siya namatay. Pagkatapos, habang nasa cafeteria, nilapitan siya ng pinuno ng grupo ng mga bully na si Wei Lei at hiniling ang kanyang tulong para sa nalalapit na exam. Sumagot si Chen na wala siyang oras para sa kanila, kaya't nagsimulang kumuha ng larawan si Wei Lei sa kanya katulad ng dati niyang ginagawa kay Ho. Dito nahayag na ang mga bully na ito ang may pananagutan sa pagkamatay ni Ho. Palagi nila itong inaabuso hanggang sa tuluyang masira ang kalooban ni Ho. Alam ni Chen ang lahat ng ito, ngunit takot siyang ipaalam ito sa pulisya. Sa kanyang pag-uwi, inatake siya ni Wei Lei at ng iba pang mga bully dahil lamang nakipag-usap siya sa mga pulis. Sa kabila nito, nanatiling tahimik si Chen at diretso na lamang umuwi, kung saan sinalubong siya ng kanyang ina. Lumalabas na bihira lamang umuwi ang kanyang ina dahil nagbebenta ito ng ilegal na kalakal para sa ikabubuhay nila. Ayaw niyang maapektuhan ang pag-aaral ng kanyang anak dahil sa negosyo, kaya't pilit niyang iniiwasan ang pakikisalamuha sa kanya. Sa gabi bago matulog, nangako ang ina kay Chen na sa lalong madaling panahon, bibili siya ng bagong bahay kung saan sila ay mabubuhay ng masaya. Kinabukasan ng umaga, umalis ang ina nang hindi sinasabi kay Chen. Gayunpaman, nalaman ito ni Chen at siya'y nalungkot. Sa gabi, habang pauwi siya mula sa paaralan, napansin niya ang isang grupo na binubugbog ang isang lalaki na nagngangalang Xiaobei. Nagpa siya si Chen na tumawag sa pulis, ngunit napansin siya ng isa sa mga thugs at inagaw ang kanyang telepono. Kinuha din nila ang lahat ng kanyang pera at pinilit siyang halikan si Xiaobei dahil sa pangingialam niya. Napilitan siyang sundin ang mga thugs at hinalikan nga si Xiaobei. Pagkatapos nito, nagsimulang pagtawanan siya ng grupo dahil sa kanyang kahabag-habag na kalagayan, ngunit ikinagalit ito ng husto ni Xiaobei. Tumayo siya at ipinataw ang isang malupit na parusa sa lider ng grupo, kaya't napilitang tumakas ang dalawa nitong kasamahan. Bago umalis, tumitig si Xiao sa mga mata ni Chen, ngunit wala siyang sinabi. Gayunpaman kinabukasan, personal niyang pinuntahan si Chen at pinasalamatan para sa pagsagip sa kanya kagabi. Pagkatapos, tinanong niya kung magkano ang perang kinuha ng grupo sa kanya. Sumagot si Chen, 50 yuan, ngunit walang sapat na pera si Xiaobei para bayaran siya kaya inalok niya na ipaayos na lang ang kanyang telepono na nasira dahil sa kaguluhan kagabi. Sa repair shop, inalok ni Xiao ang sarili na maging bodyguard ni Chen. Gayunpaman tumanggi si Chen at sinabing hindi nga niya nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili kahapon. Sa kalaunan, sinusundan siya ni Xiao kahit saan siya magpunta. Sa labas ng kanyang bahay, napansin ni Chen ang maraming poster na nag-aakusa sa kanyang ina na hindi nabayaran ng utang sa takdang oras. Galit na pinunit niya ang bawat poster bago siya nagmadaling pumasok. Sa kasamaang palad sa paaralan, nag-viral na ang poster ng kanyang ina at pinagtatawanan siya ng lahat ng estudyante.
Nang hindi na niya matiis ang mga pangi-insulto ng mga kaklase, iniwan niya ang klase at umuwi, isang bagay na kailanman hindi niya nagawa sa kanyang buhay. Sa daan, nakasalubong ni Chen si Xiao, at nagkaroon sila ng pag-uusap. Ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari sa klase, at bilang tugon, sinubukan ni Xiao na aliwin siya. Pagkatapos, dinala niya siya sa kanyang tirahan, isang maliit at marupok na bahay na nasa ilalim ng tulay. Sa gabi, sabay silang kumain ng pansit at nagkaroon ng magandang samahan. Bigla na lang, tinanong ni Xiao kung gusto ba niya siya, ngunit magaspang na sinabi ni Chen na wala siyang anumang kaakit-akit na katangian. Dahil dito, nagalit si Xiao, kaya itinulak niya siya sa pader at sinabing ganito na ang pagkatao ko, at wala akong pakialam sa magiging tingin ng ibang tao. Pagkatapos nito, umuwi si Chen na umiiyak. Ang nag-iisang taong nagsimulang umunawa sa kanya, ay ngayon nanakit pa sa kanya. Kinabukasan, sa klase ng pisikal na edukasyon, hindi pinapansin si Chen ng lahat. Walang sino man ang nais maglaro ng volleyball kasama niya. Sinamantala ni Wei Lei at ng kanyang mga kaibigan ang pagkakataon upang walang humpay siyang pagtawanan. Binato pa nila siya gamit ang volleyball ng ilang beses. Maya-maya pagkatapos, itinulak si Chen pababa sa hagdan, ngunit sa kabutihang palad ay hindi naman siya nagtamo ng malubhang pinsala. Pagod na sa mga bully, nagpa siya si Chen na sabihin ang lahat sa inspektor ng pulisya, si Xing Yi, at inamin kung sino-sino ang mga sangkot sa pagpapakamatay ni Hu Xiaodi. Pagkatapos, ipinatawag ng pulisya sina Wei Lei at kanyang mga kaibigan para sa interogasyon. Ngunit iginiit nila na hindi ang pambubuli ang dahilan ng pagpapakamatay ni Hu Xiaodi. Lahat sa kanila ay sinisisi ang mahirap na kondisyon ng pamilya ni Hu at ang kanyang pagkatao bilang dahilan ng kanyang pagkamatay, sa halip na umamin sa kanilang ginawa kay Hu Xiaodi. Pinakawalan sila ng pulis, ngunit nagpa siya ang paaralan na isuspend ang mga bully ng isang buong taon. Kinabukasan, tinawagan ni Inspector Xing si Chen at inalok siya ng sakay. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi niya naparusahan ang mga bully at naipagkaloob ang hustisya para kay Hu dahil sa kakulangan ng mga pruweba. Noong gabing iyon, habang papasok na si Chen sa kanyang tahanan, naghihintay ang grupo ng mga bully sa pasukan. Galit sila dahil nagreklamo siya sa pulisya at napatalsik nila ang mga ito mula sa paaralan. Para sa paghihiganti, dinala nila ang isang kahon ng mga daga na balak nilang pakawalan kay Chen. Sa kabutihang palad, nakatakas siya at nakatago sa loob ng isang tambakan ng basura. Pagkatapos na umalis ang mga bully, dahan-dahan siyang lumabas at nagtungo sa tanging tao na makakatulong sa kanya, si Xiao Bei. Sinabi niya ang lahat at nagtanong kung poprotektahan ba siya ni Xiao, kahit na wala siyang may aalay bilang kapalit. Simula kinabukasan, sinusundan na ni Xiao si Chen papunta sa paaralan at inihatid siya pauwi. Nagsimula pa siyang tumira kasama si Xiao sa bahay nito. Dahil miyembro ng gang si Xiao, madalas siyang umuwing bogbog at sugatan. Isang araw, nang umuwi siyang malubha ang mga sugat, tinanong siya ni Chen kung ayos lang siya. Hiniling pa niya sa kanya na sumama at matulog sa tabi niya. Ibinunyag ni Xiao na iniwan siya ng kanyang ama noong siya'y 13 taong gulang at iniwan siya ng kanyang ina para sa ibang lalaki. Dagdag pa niya, binanggit niya na si Chen ang unang taong nagtanong kung okay lang siya. Mula sa gabing iyon, naging maayos ang kanilang samahan. Tuwang-tuwa sila sa piling ng isa't isa at naglalaro pa sa tuwing magkasama, kaya't mas nakakapag-concentrate si Chen sa pag-aaral niya. Nang tawagan si Xiao ng kanyang boss para makipaglaban, pinigilan siya ni Chen dahil alam niyang mabubugbog na naman siya. Sa kabila nito, sumunod si Xiao at nanatili sa bahay. Sa kasamaang palad isang araw, naaresto si Xiao bilang pinaghihinalaang sangkot sa isang kaso ng pagnanakaw. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay dinala sa himpilan ng pulisya at inaresto hanggang sa matagpuan ang tunay na salarin. Samantala, pauwi na si Chen mula sa paaralan kaya tinawagan niya si Xiao upang samahan siyang umuwi. Nang hindi nito sinagot ang tawag, napilitan si Chen na mag-isang maglakad pauwi. Sa kasamaang palad, natagpuan siya ni Wei Lei at ng kanyang grupo ng mga bully habang nag-iisa siya at sinimulan nila siyang bugbugin. Walang awa nila siyang binugbog, pinutol ang kanyang buhok, at tinanggal pa ang kanyang mga damit. Kinunan din nila siya ng video upang magamit ito sa pananakot sa kanya. Ngunit bago pa man nila siya saktan ng malubha, napansin sila ng isang tao sa bahay at nagbanta na tatawag ng pulis. Nang marinig ito, tumakbo ang mga bully, iniwan si Chen na may mga pasa sa gilid ng daan.
Samantala, pinalaya sina Xiao at ang kanyang mga kaibigan mula sa istasyon ng pulisya matapos makumpirma na wala silang kinalaman sa kasong kriminal na binintang sa kanila. Agad tinawagan ni Xiao si Chen, ngunit hindi niya sinagot ang tawag. Nag-aalala, agad siyang nagmadali papunta sa kanilang bahay at natagpuan si Chen na sugatan at sinusubukang idikit ang kanyang mga punit na notebook. Nagsiklab ang galit ni Xiao nang makita ang kalagayan niya at kinuha ang isang metal bar, handang patayin ang lahat ng mga bully ngunit pinigilan siya ni Chen. Pagkatapos, inahit niya ang buhok ni Chen para maging pantay at inahit din niya ang sarili niyang buhok upang iparamdam kay Chen na narito lang siya at hindi na siya iiwan. Kinabukasan, pumunta si Chen sa paaralan na may bagong gupit, hindi pinapansin ang mga titig at bulungan ng kanyang mga kaklase. Mamayang gabi, nilapitan ni Weilei si Chen at humingi ng paumanhin para sa kanyang mga pagkakamali. Inalok pa niya ito ng pera at taimtim na hinihingi na huwag ipaalam sa pulisya ang kanyang mga maling gawa. Natatakot siyang bumagsak sa klase at babalik ng baitang, lalo na kapag nalaman ito ng kanyang ama. Pinatawad siya ni Chen at sinabihan na huwag na niyang ipakita ang kanyang mukha muli sa kanya. Ngunit nang subukang umalis ni Chen, sinundan siya ni Weilei at sinimulang punain ang mga maling gawa ng ina ni Chen. Labis itong ikinagalit ni Chen kaya't itinulak niya ang bully pababa sa hagdanan. Habang nakatanaw sa pagbagsak nito sa hagdan, nabagok ang ulo ni Weilei sa konkretong sahig na agarang ikinamatay nito. Sa takot, agad na pumunta si Chen kay Xiao at ikinwento ang nangyari. Natatakot siyang arestuhin ng mga pulis at hatulan ng kamatayan. Gayunpaman, pinalubag ni Xiao ang kanyang loob at nangakong ililibing ang bangkay ni Weilei upang hindi ito agad matuklasan ng pulisya. Pagkatapos nito, binisita niya ang isa sa kanyang mga kaibigan at hiniram ang kotse nito para sa gabing iyon. Kasunod nito, dinala ni Xiao ang bangkay ni Weilei sa isang liblib na lugar at inilibing ito kasama ang mga ebidensyang maaaring magturo sa pulis tungo sa kanya. Sa araw ng exam, nagkaroon ng malakas na ulan kaya hinikayat ng awtoridad ang mga estudyante na umalis ng maaga upang makarating sa paaralan sa tamang oras. Sa lakas ng ulan ay nagkaroon din ng mga pagguho ng lupa sa malaking bahagi ng highway. Habang nililinis ang mga apektadong lugar ng pagguho, natagpuan ng isang driver ang bangkay ni Weilei. Sa karagdagang investigasyon, nalaman ng pulisya ang tungkol sa kotse na ginamit ni Xiao noong gabing iyon. Tinunton nila ang may-ari ng kotse at sa huli ay nakuha ang impormasyon tungkol kay Xiao. Dinala rin sa himpilan ng pulisya ang mga kaibigan ni Weilei para sa interogasyon at direktang sinisisi si Chen sa pagkamatay ni Weilei. Samantala, natagpuan ni Officer Zing ang video kung saan binubugbog ni Weilei at mga barkada nito si Chen kaya nagsimula siyang pagdudahan si Chen sa pagkamatay ni Weilei. Dahil dito, dinala si Chen sa himpilan ng pulisya at tinanong kung nasaan siya noong araw na namatay si Weilei. Sumagot si Chen na abala siya sa paghahanda para sa exam. Nang tanungin siya kung bakit hindi niya agad ipinaalam sa mga pulis ang pambubugbog sa kanya ni Weilei, sumagot si Chen na ayaw na niyang lumala pa ang gulo at ang tanging nais niya lang ay umalis na sa lugar na ito pagkatapos ng exam at lumipat na para mag-aral sa Beijing. Pagkatapos ng mahigit isang oras na interogasyon, hinatid siya ng mga pulis pauwi sa kanyang tahanan ngunit nagpas siyang bantayan siya ng mabuti. Kinabukasan, habang pauwi si Chen mula sa paaralan, biglang lumapit si Xiao sa kanya at dinala siya sa basement ng isang abandonadong gusali. Ikinandado niya ang pinto, iniwan ang lahat ng mga pulis sa labas. Nais ni Xiao na sisihin siya ni Chen sa pang-aabuso sa kanya upang isipin ng pulisya na ginawa niya rin iyon kay Weilei. Sa ganitong paraan, palalayain nila si Chen at matutuon sa kanya ang atensyon ng mga pulis bilang sospek sa pagkamatay ni Weilei. Tulad ng inaasahan ay tumanggi si Chen, ngunit nang ipinaliwanag ni Xiao na siya ay menor de edad pa kaya hindi siya makakatanggap ng napakabigat na sentensya, pumayag din si Chen. Pagkalipas ng ilang sandali nang dumating na ang mga pulis, kumilos siya na para bang inaabuso niya si Chen kaya siya ay hinuli. Sa sumunod na eksena, sinuri ni Officer Zing ang maraming CCTV footage at natuklasan na matagal nang sinusundan ni Xiao si Chen. Nang tanungin kung bakit niya ito ginagawa, sumagot si Xiao na siya ay matagal ng stalker ni Chen at may gusto kay Chen. Dinala rin si Chen para sa interogasyon at tinanong silang dalawa tungkol sa pagkamatay ni Weilei. Itinanggi pa rin ni Chen ang kanyang pagkakasangkot at nagkunwaring hindi niya kilala si Xiao. Kumikilos din si Xiao na para bang hindi niya kilala si Chen, sinusundan lang niya daw si Chen dahil nakita niya itong maganda. Matapos makuha ang lahat ng pahayag, pinalaya si Chen dahil sa kakulangan ng ebidensya, samantalang si Xiao ay nakulong.
Lumipas ang ilang araw, at ngayon, nagsimulang mamuhay si Chen kasama ang kanyang ina. Sinisikap niyang mag-focus sa pag-aaral, ngunit hindi niya magawa dahil ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala kasama si Xiao. Miss na niya ito at madalas siyang malugmok sa labis na kalungkutan. Ang tanging mabuting bagay lang ay nakakuha siya ng magagandang marka sa kanyang mga pagsusulit na labis na ikinagagalak ng kanyang ina. Isang gabi, binisita ni Officer Zing si Chen at binati siya sa pagiging nangunguna sa klase. Gayunpaman, inihayag din niya na nahatulan si Xiao ng kamatayan dahil sa tindi ng kanyang mga nakaraang krimen. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak si Chen at sinabi na imposibleng mangyari iyon dahil si Xiao ay menor de edad pa. Ngunit sinabi ni Officer Zing na kasinungalingan lamang iyon. Ang totoo, si Xiao ay 23 taong gulang na. Nang marinig ito ni Chen, siya ay naging deliryoso at sinimulang atakihin si Officer Zing. Upang mapakalma siya, inamin ni Officer Zing na nagbibiro lamang siya tungkol sa hatol na kamatayan. Ngunit ngayon na nalaman niyang ang dalawa ay may kaugnayan nga ayon sa kanyang reaksyon, nais niyang ipagtapat ni Chen ang katotohanan. Nag-aatubili man siya, nangakong baba ng opisyal ang kanilang mga sentensya kung magiging tapat sila. Sa kalaunan, nakita muli ni Chen si Xiao sa bilangguan at ipinabatid niya na inamin na niya ang lahat. Ngayon, si Chen ay dinala na rin sa bilangguan. Gayunpaman, ang kaluwagan na nakuha niya sa pag-amin ay walang kapantay. Pagkatapos nito, nag-flashback ang pelikula sa kasalukuyan, kung saan si Chen ay lumaki at naging isang guro ng Ingles. Napagtagumpayan niya ang kanyang kriminal na nakaraan, at ngayon ay naghahangad na magsimula ng bagong karera. Nang mapansin niya ang isang tahimik na bata, naalala ni Chen kung paano siya binubuli noong kanyang kabataan. Nagtatapos ang pelikula habang iniaakay ni Chen ang bata hanggang sa kanyang tahanan, hinihikayat itong labanan ang mga bully. Sa likod nila ay si Xiao, na patuloy pa ring sumusunod kay Chen saan man siya magpunta.